Bawat baker ay may kanya-kanyang diskarte sa pagtimpla ng ating chiffon cake. Kung papaano ba natin ito mapaumbok, mapa-fluffy, mapalambot, or lalo sa lahat yung hindi ma-deflate. Kaya i-share ko lang sa inyo yung recipe ng aming chiffon cake. Talagang hindi na siguro ito magbabago yung timplada ng aming chiffon cake. Almost 11 years na po. Ito lang po talaga yung aming timpla kasi nakasanayan na din sa aming mga suki. Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Una ay i-prepare natin yung ating cake pan na paglalagyan po natin. At banyahan lang po natin ng lard or margarine. At maglagay po tayo dito ng parchment paper. Dalawang 20 cm by 4 po yung gagawin natin ngayon. Pero pag gusto ninyong gumawa ng isa lang na gaya nitong sizes ng ating cake pan, ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients mga palangga. Sa ating recipe ngayon ay gagamit po tayo dito ng 10 piraso ng large na itlog mga palangga. Ang bowl na paglalagyan natin ng ating egg white mga palangga ay kailangan po ay malinis, hindi basa, walang bahid na kung ano-ano mga palangga. At kailangan po pag hinihiwalay po natin yung egg white at saka yung egg yolk ay ingatan po natin na yung egg white natin ay hindi po mahaluan ng egg yolk. Kailangan na ang itlog po ninyo mga palangga ay bago po para po yung egg yolk niyan ay buo. Para pagbukas po natin ay hindi babasag agad yung egg yolk para hindi po talaga mahaluan ng egg yolk yung ating egg white. Kahit kunting egg yolk lang dyan na mahalo sa ating egg white mga palangga ay hindi na yan pwede. Na yang hindi umalsa yung ating egg white. Ayan ang mga palangga, pagkatapos po nating paghiwalayin yung ating egg white at saka yung ating egg yolk, ay itabi muna natin yung ating egg white at uunahin natin gawin or itimpla yung ating cake batter or ang ating cake mixture. At durugin lang natin yung ating egg yolk at saka maglagay na po tayo ng ating white sugar. 250 grams po ito kung wala kayong cup measurement mga palangga. At sa ating isang lata ng evaporated milk or 360 ml ay pwede kayong gumamit mga palangga ng tubig kung hindi kayo maglagay ng gatas. Kung tubig yung ilagay ninyo ay sukatin nyo lang po, kailangan lang ay 360 ml din po yung tubig ninyo pag tubig yung ilagay ninyo. At pwede kayong mag-add dito ng flavor mga palangga. Pwede kayong mag-add dito ng flavor kung gusto ninyong may flavor yung chiffon ninyo mga palangga. Yung asin na gamit ko ay rock salt lang po ito mga palangga ha, pero kung gumamit kayo dito ng iodized ay maglagay lang po kayo ng 1 teaspoon lang. Dahil wala po ako ditong nilagay na mga flavoring, maglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon ng ating vanilla. Actually mga palangga, kahit hindi na po tayo dito maglagay ng flavor, plain lang, basta evaporated milk lang pong ilagay natin ay masarap na po yung ating chiffon cake dahil po sa ating evaporated milk. At bago po natin ilagay dito yung ating harina ay tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients, lalo na po yung ating asin at yung ating asukal. At salain lang po natin yung ating harina para hindi magkaroon ng mga lumps yung ating mixture. At pagkatapos ay isunod na po nating ilagay yung ating baking powder. 15 grams po ito sa gramuhan mga palangga. At haluin lang po natin itong mabuti. At para makasigurado po talaga tayo na walang bilog-bilog yung ating mixture at pinoy yung texture ng ating chiffon cake, ay salain lang po natin yung ating mixture. Ayan na mga palangga, iset aside lang muna natin ito. At dito naman tayo sa ating egg white. 10 piraso po yung ating egg white ha. Ito po yung sinipirit natin kanina. Kung wala kayong cream of tartar mga palangga ay maglagay lang po kayo ng 1 teaspoon ng ating suka. At kailangan din yung ating hand beater attachment ay hindi pwedeng basa or may mulumantika or kahit anong mga palangga. Kailangan po ay dry, malinis po yung ating attachment. Batihin ko lang ito sa 2 minuto hanggang sa kuminis bago po ako maglagay dito ng ating asukal. Yung speed ng aking hand beater ay nasa 2 speed lang po. Hindi ko po binigla yung ating itlog or yung ating egg white sa pagbati. Ayan, batihin lang po natin yan hanggang sa kuminis at pumuti at mawala na po yung mga bubbles.
Ayan na mga palangga, kuminis na siya, pumuti na siya, nawala na yung mga malalaking bubbles niya, ay pwede na tayong maglagay ng ating asukal. Pero hindi po natin iubos agad-agad yung ating asukal. Paunti-unti po yan nating ilagay. At habang naglalagay na po ako dito ng ating asukal, ay inilipat ko na po sa number 3 speed yung ating hand mixer. At nang natapos ko nang mailagay lahat yung ating asukal, ay inilipat ko na sa pinaka high speed po yung aking hand mixer para po mag-volume yung alsa ng ating egg white. At binati ko mga palangga ng another 5 minutes hanggang sa nakuha ko yung tamang consistency ng ating egg white. Kailangan mga palangga ay maganito po natin yung ating egg whites. Ayan po, nakuha na natin yung ating pinaka-merengue. Ayan po, medyo matigas na sa stiff peak na po yung ating egg whites. Ayan po, ayan. Ayan po mga palangga. Ayan po ang hinahanap natin. Okay na po ito, pwede na nating ilagay sa ating mixture. At kukuha lang muna tayo dito ng kaunti lang, wag muna nating ibuhos lahat. At haluin lang po natin mga palangga hanggang sa mag-will combine yung ating butter cake at yung ating merengue. Huwag po nating i-overmix mga palangga ha. Pag nakikita ninyong pantay na yung kulay niya, nawala na yung mga kulay dilaw or yung kulay ng ating butter mixture, ay tama na yan mga palangga, okay na yan. Huwag nyo nang i-overmix. At kailangan mga palangga, habang nag-mix po tayo ng ating mixture, ay nagkapag-preheat na po kayo ng inyong oven. Mga 5 minutes mga palangga bago ninyo isalang para uminit na yung ating oven. Sa paraan ng ating pagluto dito mga palangga ay nakadepende pa rin yan sa gamit nating oven. Ang gamit kong oven ay brand ng Hanabishi. Nasa 200 degrees Celsius po nilagay ko yung init ng ating oven. Sa aking oven mga palangga. Kasi po mga palangga ay nakadepende po talaga yan sa init ng ating oven. Magkaiba po talaga yung ating oven na gamit. At huwag nyo pong buksan ng buksan yung ating oven para hindi po bumagsak yung ating cake at pwede kayong mag-test nito kung ito'y luto na. At bago nyo tingnan kung ito'y luto na, ay siguraduhin ninyo yung babaw ng inyong cake ay na golden brown na. At natapos nyo na din yung time limit ninyo para hindi po bumagsak pag ito'y buksan ninyo yung inyong oven. At pwede kayong magdagdag ng mga minuto pa pag hindi pa luto yung cake ninyo. Sa 200 degrees Celsius ng init ng aking oven na nilagay ko dito,
ay malakas yung volume or maganda yung alsa ng aking chiffon cake mga palangga. Kaya yung inyong oven ay pag-aralan talaga ninyong mga palangga kung saan po dyan yung mga init na babagay sa chiffon cake po natin. Kasi pag hindi natin talaga nakuha yung timing ng init nito, ay maaari pong bumagsak po yung ating chiffon. Kasi pag mahina talaga dito yung init ng inyong oven, ay babagsak po yung ating chiffon. At pag masyadong malakas naman yung init ng inyong oven, ay babagsak pa rin mga palangga yung ating chiffon. Ang kailangan natin dito ay makukuha natin ang tamang temperature ng ating init ng ating oven dito mga palangga. At kung ilang minuto din natin lulutuin. Mainit pa yan mga palangga na slice na ni Inday. Excited na para makapag-edit na. Sana nagustuhan po ninyong ating recipe ngayon mga palangga. Sana may natutunan. Pagkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe. Ito pong inyong Ka-Inday. Maraming salamat at bye-bye!